Magandang araw po sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong ulat panahon ngayong Miyerkules, ika-16 ng Hulyo taong 2025. Lagay ng LPA. Pinagmamasdan natin ang LPA sa silangang bahagi ng bansa. Patuloy itong lumalakas at nagdudulot ng pag-ulan at malakas na hangin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil dito, pinaalalahanan po namin ang ating mga kababayan na maging handa sa posibleng pagbaha sa mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bundok. Mag-ingat po tayo at sundin ang mga babala ng ating mga lokal na pamahalaan. Manatiling alerto at ligtas. Posibleng daanan ng bagyo batay sa outlook. Upang maging handa sa paparating na kalamidad, ating susuriin ang posibleng landas ng LPA at ang magiging bagyo sa mga susunod na araw. Batay sa mga satellite image at nakaraang mga ulat, inaasahang tatahak ito sa hilagang kanluran ng Luzon. Posibleng daanan, inaasahang maglalandfall ang bagyo sa Babuyan Group of Islands at Batanes. Sa panahong ito, inaasahang magiging isang ganap na bagyo na may kasamang malakas na hangin at ulan. Pagkatapos maglandfall, tatahak ang bagyo patungo sa kanlurang bahagi ng bansa, patungong Hong Kong. Kasabay ng pagdaan nito, inaasahang magiging mas malakas ang hanging habagat. Malawakang epekto dahil sa lakas ng bagyo, inaasahan ng malakas na pag-ulan at hangin na maaaring magdulot ng pinsala sa mga tahanan at pananim. May posibilidad din ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na mabundok. Ang mga lugar sa kanlurang bahagi ng bansa ang inaasahang lubhang maapektuhan. Susunod na bagyo. Matapos makalabas ang bagyong Chris-Im, may posibilidad na magkaroon ng bagong LPA o bagyo sa loob ng PAR. Batay sa Tropical Cyclone Threat Potential, may 2 hanggang 3 bagyo ang inaasahang papasok sa loob ng PAR sa buwan ng Hulyo. Sa ika-21 ng Hulyo, posibleng may isa pang bagyo na papasok sa silangang bahagi ng bansa. Rekomendasyon. Maging alerto, subaybayan ang mga ulat panahon upang maging handa sa paparating na mga bagyo. Paghahanda, mag-imbak ng mga pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, gamot, at iba pang mahalagang gamit. Siguruhing ligtas ang inyong mga tahanan at pananim. Ipaalam sa inyong mga mahal sa buhay ang mga posibleng epekto ng bagyo upang sila ay maging handa rin. Maging alerto at sundin ang mga babala mula sa mga awtoridad. Pangkalahatang ulat panahon sa Pilipinas. Panahon sa Luzon. Dahil sa patuloy na umiiral na hanging habagat na pinalalakas pa ng low pressure area na nasa silangan ng ating bansa, ang mga sumusunod na lugar sa Luzon ay makakaranas ng 100 hanggang 200 mm na pag-ulan: Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Pangasinan, Tarlac, Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Masbate, Kalayaan Islands, Palawan, Laguna, Pampanga, Bulacan, Rizal, at Catanduanes. Pinapayuhan ng mga residente sa mga nabanggit na lugar na maging handa sa posibleng pagbaha sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga mabundok na lugar, lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon, dahil sa paglambot ng lupa dulot ng patuloy na pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan ang bahagyang pagsikat ng araw sa umaga, ngunit mananatili ang maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan. Kabilang dito ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan Valley, Apayao, Abra, Kalinga, La Union, Benguet, Isabela, Aurora, Quezon Province, at ang buong rehiyon ng Bicol. Pinapaalalahanan ng publiko na maging alerto sa biglaang pag-apaw ng tubig sa mga ilog at sa posibilidad ng pagguho ng lupa. Panahon sa Visayas. Dahil sa paglakas ng LPA sa silangang bahagi ng bansa, pinalalakas din ito ang hanging habagat na nagmumula sa kanlurang bahagi ng Visayas. Inaasahan ng malakas na epekto nito sa kanlurang bahagi ng Visayas na magdudulot ng malalakas na pag-ulan. Inaasahan ng 100 hanggang 200 mm na pag-ulan sa mga lugar ng Malay, Ibahay, Kalibo, Kulasi, Lawaan, Patdanungan, San Jose, Tobias Fornie, Miagao, Nueva Valencia, Iloilo City, Maasin, Pototan, Pasig, Tapaz, Mambusaw, Rojas City, Sarabatad, Carles, Cadiz, Enrique Magalona, Bacolod City, Bago, Hinigaran, Calatrava, Canlaon, Gihulngan, Kabangkalan, Tayasan, Candon, Mabinay, Bindoy, Sipalay, Hinubaan, Tanhay, Shaton, Dumaguete, Bogo, Catmon, Cebu City, at Ronda. Sa silangang bahagi ng Visayas, inaasahan ng pag-ulan sa mga lugar ng Catarman, Palapag, Dolores, Borongan, Giwan, Catbalogan, Calbayog, Tacloban, Naval, Villaba, Baybay, Maasin, at Poro dahil sa paglapit ng LPA sa silangang bahagi ng bansa.
Sa nalalabing bahagi ng Visayas, inaasahan pa rin ang maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan. Muling pinapaalalahanan ng publiko sa biglaang pag-apaw ng tubig sa mga ilog at posibilidad ng pagguho ng lupa at inaasahan ang pagtaas ng tsansa ng pag-ulan sa hapon at gabi. Panahon sa Mindanao. Dahil sa paghila ng LPA sa hanging habagat, ang kanluran at hilagang bahagi ng Mindanao ang lubhang apektado at makakaranas ng pag-ulan. Inaasahan ng pag-ulan sa mga lugar ng Osamis, Pagadian, Oroquieta, Dipolog, Pitogo, Sindangan, Mabuhay, Ipil, Siocon, Zamboanga City, dahil sa epekto ng hanging habagat na pinalalakas ng LPA sa silangang bahagi ng bansa. Kabilang din dito ang mga lugar ng Libho, Dapa, Surigao City, Santiago, Butuan, Hingoog, Mambahaw, Cagayan de Oro, Valencia, Marawi, Malabang, Banisilan Magpet, Digos, Cotabato, Pikit, Coronadal, General Santos, Kiamba, Sarangani, Libak at Balimbing. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan ang maaliwalas sa panahon sa mga lugar ng Davao, Tagum, Mati, Tibanban, Moncayo, Loreto Bislig, Maganga, Prosperidad, Tandag, Manay, at Maragusan. Gayunpaman, pagsapit ng hapon at gabi, tataas ang posibilidad ng pag-ulan at maulap na kalangitan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Panahon sa Palawan. Pinapayuhan ng mga residente ng Palawan na maging alerto sa malakas na epekto ng paglakas ng hanging habagat na magdudulot ng malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha sa mga mababang lugar. Partikular na pinapaalalahanan ang mga lugar ng El Nido, Sibalten, New Ibahay, Aberawan, Limanangkong, Pancol, Taytay, Calawag, San Vicente, Port Barton, San Jose, Cabayugan, San Rafael, Buena Vista, Bail, Salvacion, Bakungan, Tagburos, Puerto Princesa, Binonselia Napsan, Aborlan Nara, Quezon, Sofronio especially Anola, Brooksport, Rizal Bataraza, Col Asian, Iwahig Rio Tuba, Kanapaan, Pering Bugso, Bancailen, Ramos Balabac Melville. Maging alerto sa malakas na pag-ulan na may kasamang paglakas ng hangin. Apektado rin ang Kalayaan Islands na makakaranas ng maulap na kalangitan at pag-ulan sa mga lugar ng New Suanga, Bulwang, Minuet, Eren, Santo Niño, Coron, Malawig, Terda, Olasi, Meclambay, Gulyon, at Damaypak Molpok. Lagay ng karagatan. Sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating karagatan. Gayunpaman, pinapayuhan ng mga nais pumalaot na maging maingat para sa kanilang kaligtasan. Hindi inaalis ang posibilidad na magtaas ng gale warning dahil sa paglapit at paglakas ng LPA na maaaring magpataas din ng alon sa karagatan. Kaya't manatiling alerto at updated sa mga bagong ulat panahon. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor nga tayong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina alas 3, ito ay huling namataan sa layong 1,040 kilometers east ng southeastern Luzon. Nakikita nga rin natin posibleng ma-reach nito ang tropical depression category by late tomorrow. Etong low pressure area din na ito ay nagdadala ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa lugar ng Caraga, Eastern Visayas, sa may Masbate, Albay, Sorsogon at Catanduanes. Kaya dapat patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update dahil sa susunod na mga araw mataas ang tsansa na kapag lumapit ang weather system na ito sa ating bansa ay mas maraming areas yung maging maulan. Samantalang southwest monsoon naman o habagat ang nakakaapekto sa ating bansa. Inaasahan nga natin na itong southwest monsoon ay magdadala rin ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa lugar ng Metro Manila, Mimaropa, sa may Zambales, Bataan, Laguna, Cavite, Batangas, pati na rin sa nalalabing bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Kaya patuloy pa rin na mag-ingat lalo na yung mga inuulan nung mga nakaraang araw pa sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, inaasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Naglalabas nga rin tayo ng weather advisory. 100 to 200 mm na mga pag-ulan ang posible sa Antique at sa Negros Occidental. Pag 100 to 200 mm na mga pag-ulan ang inaasahan, numerous flooding likely sa mga urbanized, low-lying or near rivers at landslide likely sa mga moderate to highly susceptible areas.
Samantalang 50 to 100 mm na mga pag-ulan naman posible sa Palawan, sa Occidental Mindoro, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Oriental, Catanduanes, Northern Samar at Eastern Samar. Itong mga paulan na ito ay dulot nga na epekto ng southwest monsoon at yung minomonitor nating low pressure area. By Thursday afternoon to Friday afternoon, 100 to 200 mm na mga pag-ulan posible sa Palawan, Antique, Negros Occidental. Samantalang 50 to 100 mm naman ng mga pag-ulan sa may Zambales, sa may Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, sa may Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Masbate, sa may Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, at Negros Occidental. Nakikita nga natin na sa may lugar ng Calabarzon, pati na rin sa may Mimaropa, Bicol Region at Western section ng Central Luzon, magiging maulan na rin. Kaya patuloy tayo na mag-antabay sa mga ilalabas na update. Kabilang nga sa mga maulan na lugar ang Metro Manila. And then sa nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies, at may mga tsansa pa rin ng mga thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay 26 to 31 degrees Celsius. 17 to 23 degrees Celsius sa may Baguio, 24 to 32 degrees Celsius sa may Lawag, 25 to 34 degrees Celsius sa may Tuguegarao, 26 to 32 degrees Celsius sa may Legazpi, 23 to 30 degrees Celsius sa Tagaytay. Agwat naman ng temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 31 degrees Celsius at 25 to 30 degrees Celsius naman sa may Kalayaan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, nakikita nga natin na sa buong Visayas maulan na, pati na rin sa northern at western section ng Mindanao area. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, mas magandang panahon at may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Cebu, 25 to 30 degrees Celsius. Gayon din naman sa may Tacloban. Sa Iloilo ay 25 to 31 degrees Celsius, 25 to 31 degrees Celsius rin naman sa may Zamboanga. Sa Cagayan de Oro ay 24 to 30 degrees Celsius at 24 to 32 degrees Celsius naman sa may Davao. Para sa 3-day weather outlook na mapangunahing syudad natin, nakikita nga natin sa Metro Manila, Legazpi City, pati na rin sa malaking bahagi ng Southern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon, maulan pa rin Thursday until Saturday. So nakikita natin western section ng Mimaropa ay magsisimula na occasional rains from Thursday until Saturday. Para naman sa Metro Manila and also sa western section ng Calabarzon at western section naman din ng Western Visayas ay posible yung mga occasional rains starting by Friday. So pag sinabi natin occasional rains, posible yung maulan halos buong araw at bugso ng medium to heavy rains. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay 25 to 30 degrees Celsius. 17 to 23 degrees Celsius sa may Baguio City at 26 to 31 degrees Celsius naman sa may Legazpi City. Para sa 3-day weather outlook na mga pangunahing syudad sa Visayas, sa Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City at malaking bahagi ng Visayas, naasahan nga natin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. So yung occasional rains, banggitin lang natin muli na starting Thursday until Saturday, posible occasional rains sa may western section ng Visayas. So naasahan nga natin occasional rains, moderate, bugso ng mga moderate to heavy rains. Agwat ang temperatura sa Metro Cebu ay 25 to 31 degrees Celsius. 25 to 30 degrees Celsius sa may Metro Cebu o sa may Iloilo City at 26 to 30 degrees Celsius naman sa may Tacloban City. Para naman sa 3-day weather outlook na mga pangunahing syudad sa Mindanao area, sa may Cagayan de Oro City at Zamboanga City, nakikita natin na tuloy-tuloy pa nga rin yung mga paulan at sa may Metro Davao ay Thursday until Saturday, partly cloudy to cloudy skies condition pa rin at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa Metro Davao ay 24 to 33 degrees Celsius. 25 to 30 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro City at 25 to 31 degrees Celsius naman sa may Zamboanga City. Sa Kalakang, Maynilang araw ay lulubog ng 6:29 ng gabi at sisikas ng 5:35 ng umaga.